Sa taong 10,171, ang sangkatauhan ay maaaring maglakbay sa kalawakan salamat sa isang mahalagang sangkap na tinatawag na spice, na matatagpuan lamang sa isang planeta na tinatawag na Arrakis. Ang mga lokal ay kilala bilang mga freemen at malupit na tinatrato ng imperyo dahil ang mga maharlika ay dumating sa planeta upang kolonihin at kontrolin ang supply ng pampalasa. Sa loob ng maraming taon ang pamilyang Harkonnen ang namamahala sa Arrakis, ngunit isang araw ay pinaalis ng emperador ang mga Harkonnen at pumalit ang pamilyang Atreides. Gayunpaman ang mga Harkonnen ay hindi tumitigil sa pagbabalak ng paghihiganti at kalaunan ay nagpadala ng isang pag-atake sa Arrakis upang mabawi ang pamumuno ng planeta. Karamihan sa pamilyang Atreides ay pinatay maliban sa anak na si Paul at sa kanyang ina na si Jessica, na tumakas sa disyerto at nakipagkita sa mga freemen. Si Jessica ay kabilang sa Bene Gesserit, isang organisasyon na lihim na gumawa ng propesya na nagpapaniwala sa ilang malayang tao na si Paul ang napiling magliligtas sa kanila mula sa imperyo. Pinatunayan ni Paul ang kanyang sarili sa isang labanan at pumayag ang mga freemen na dalhin sila sa kanilang bayan. Gayunpaman, iniisip ng lahat sa universo na walang natitirang miyembro ng pamilyang Atreides. Ang pinuno ng pamilyang Harkonnen na si Vladimir ay nagbibigay ng gantimpala sa kanyang pamangkin na si Robin para sa pagkumpleto ng misyon sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa kontrol ng paggawa ng pampalasa sa Arrakis. Sa disyerto, ang grupo ni Paul ay nagmamadaling magtago nang marinig nila ang isang spaceship na naghulog ng isang grupo ng mga sundalo ng Harkonnen. Nag-iiwan sila ng katawan bilang pain at nang makalapit ang mga sundalo, isang kulog ang nagsimulang tumawag sa mga higanteng uod. Naririnig ng mga Harkonnen ang ingay at hinulaan nila ang plano, kaya lumipad sila sa pinakamalapit na rock formation. Sa sandaling iyon ang isang eclipse ay nagpapadilim sa kalangitan at ginagamit ng mga freemen ang pagkakataong barilin ang mga sundalo gamit ang kanilang mga sandata ng laser mula sa malayo. Ang isa sa mga sundalo ay bumaba upang suriin ang mga nahulog na katawan, kaya si Paul ay nagmamadaling magnakaw ng isang talon at nagsimulang labanan ang lalaki, na nagpapakita ng mahusay na mga kasanayan bago siya patayin. Isang pangalawang sundalo ang lumitaw sa likod ni Paul, ngunit agad siyang pinalo ni Jessica ng bato hanggang sa mamatay. Kapag natapos na ang labanan, kinukuha ng mga freemen ang lahat ng tubig mula sa mga patay na katawan. Biglang samuka si Jessica at iniisip ng iba na naiinis siya sa nakikita, pero lihim siyang buntis. Pagkatapos ang lahat ng katawan ng mga sundalo ay nakatambak at ang mga freemen ay tumawag ng isang higanteng uod upang lumunin sila. Samantala, sinabihan si Robin na dapat niyang ilayo ang kanyang mga tropa sa mga teritoryo ng Freeman dahil napakaraming lalaki ang nawawala sa kanila doon. Galit na galit, sinimulan ni Robin na bugbugin ang kanyang katulong habang sumisigaw na natatalo sila ng mga lalaki sa mga daga. Sa kalaunan ay nakarating ang grupo ni Paul sa bayan ng mga freemen. Maraming tao ang hindi nasisiyahang makita si Paul at nag-iingat sa kanya, ngunit ang ilang mga lokal ay naniniwala sa hula at yumukod sa kanya. Sinubukan ni Stilgar na kumbansihin ang konseho na si Paul ang napili, ngunit hindi nila siya sineseryoso. Si Paul at Jessica ay binibigyan pa rin ng pagkain, at ang pampalasa sa ulam ay nagdudulot kay Paul ng isang pangitain na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ay tinawag si Jessica upang panoorin ang ritual kung saan kinuha nila ang tubig mula sa mandirigmang pinatay ni Paul at idinagdag ito sa isang lawa sa kuweba. Ipinaliwanag ni Stilgar na isa ito sa libu-libong water cache na nilikha ng mga freemen para tumulong sa pagbuo ng planeta. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang kanilang Reverend Mother ay namamatay at gusto nilang si Jessica ang pumalit sa kanya. Tinanggap ni Jessica alang-alang sa pagtulong kay Paul. Dinala siya sa isang kuwebo kung saan hinawakan ng Reverend Mother ang kanyang mukha habang ang mga freemen sa labas ay nagdadasal. Pagkatapos ay ibinibigay ng mga freemen ang tubig ng buhay para inumin, na nagpapaliwanag na ang lason ay nagpapalaya sa kaluluwa at papatayin siya ngunit tutulungan din siyang makakita. Si Jessica ay humigop at agad na nagsimulang magkaroon ng kumbulsyon habang nagbabago ang fetus sa loob ng kanyang sanggol. Habang nagiging bughaw ang kanyang mga mata, napagtanto ng Reverend Mother na siya ay buntis at tinawag niyang isang pagkakamali ang ritual. Matapos mamatay ang Reverend Mother, nagkaroon ng pagtatalo sa mga malaya. Ang ilan ay nag-iisip na ito ay isang himala na si Jessica ay nakaligtas habang buntis at ito ay nagpapatunay sa hula,
habang ang iba ay nag-iisip na ang hula ay isang kasinungalingan na nilikha ng malalaking pamilya at ang kanilang tagapagligtas ay hindi dapat maging isang tagalabas. Pinutol ni Paul ang laban upang ipaliwanag na ang kanyang ina ay sinanay upang makaligtas sa mga lason, kaya hindi ito isang himala. Sinabi rin niya na wala siyang intensyon na pamunuan at gusto lang niyang lumaban sa tabi nila, ngunit ang kanyang pagpapakumbaba ay lalo lamang nakasisiguro kay Stilgar na siya ang napili. Nang magising si Jessica, sinabi niya kay Paul na maaari na siyang kausapin ng sanggol at dapat na rin itong uminom ng tubig. Maya-maya ay binigyan si Paul ng isang tolda at ilang pagkain upang maglakbay sa disyerto upang matutunan niya ang mga paraan ng mga malayang tao. Maingat na naglalakad si Paul sa buhangin ngunit hindi siya masyadong magaling dito, kaya sinamahan siya ni Cheney at tinuruan siya kung paano pagbutihin ang kanyang diskarte. Itinuro din niya sa kanya ang maraming bagay tungkol sa disyerto at pagiging isang malayang tao, at habang nagsisimula silang magkasama, nagsimula silang mahulog sa isa't isa. Sa bayan, patuloy na nakikipag-usap si Jessica sa kanyang sanggol at nagsimulang magplano kung paano baguhin ang isip ng mga hindi mananampalataya. Pagkalipas ng ilang araw, lumitaw ang isang mga ani sa disyerto upang mangalap ng pampalasa. Ang mga freemen ay lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan sa buhangin para sa isang sorpresang pag-atake, pinatay ang isang grupo ng mga sundalo habang dalubhasa sa paggalaw sa buhangin, na nagbibigay sa kanila ng isang kalamangan. Nagdala rin ang kalaban ng sasakyang panghimpapawid na nagpaputok sa kanila, kaya ang mga freemen ay nagmamadaling magtago sa ilalim ng harvester. Lumabas sina Cheney at Paul at naglabas ng dalawa pang sundalo, pagkatapos ay kumilos si Paul bilang pain para makuha ang atensyon ng sasakyang panghimpapawid sa kanya at ibinaba ito ni Chan gamit ang kanyang laser gun. Ngayon ay bukas na ang daan para sa mas maraming freemen na lumabas sa pinagtataguan at sabay-sabay na bumaril sa harvester, sa wakas ay sinisira ito. Nang gabing iyon ay ipinagdiwang ng grupo ang kanilang tagumpay at sa wakas ay tinanggap si Paul bilang bahagi ng mga freemen. Binigyan nila siya ng pangalang mandirigma at niyakap siya bilang opisyal na pagtanggap. Kinabukasan, pinanood ni Paul si Stilgar na sumakay sa isang